Ilang campaign posters na hindi pasok sa COMELEC guidelines sinimulan ng baklasin sa ilang lugar sa Camarines Sur. Samantalang e-wallet ng mga kandidato, imo-monitor din ng COMELEC at Bangko Sentral ng Pilipinas para maiwasan ang vote buying at vote selling. Ang detalye sa report ni Jessica Calinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ilang araw matapos magsimula ang pangangampanya ng mga kandidato para sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections, nagsimula na ring maglibot ang COMELEC kasama ang kapulisan, DENR at iba pang katuwang na ahensya. Tulad na lamang sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur, kung saan pinagbabaklas ng mga otoridad ang mga campaign poster na nakakabit sa ipinagbabawal na mga lugar at ang mga hindi sumunod sa iba pang COMELEC guidelines. Kasi kung papabayaan mo siya, masabi ang tao, daiman bawal. So sabi ta, dagdagan ta. So daimin na siya actually, pagdakulo na mas mahirap sa muya, mas dakol na tawang kaipuhan mi. Oversized posters at ang mga nakakabit sa poste ng kuryente ang karamihan sa binaklas ng grupo. Maging ang mga ipinako sa puno ng kahoy, tinanggal din ng DENR. Alam mo kasi, mga lugod na yan sa kahoy, pwedeng dyan maglaog ang virus para magkaigwa ng sakit ang kahoy. Mararaot na. Ang mga tinanggal na campaign poster inipon sa opisina ng COMELEC para sakaling may magreklamo o nais bawiin ito, meron silang mailalabas. Kabilang din sa tututukan at imomonitor ng COMELEC katuwang ang Bangko Sentral ng Pilipinas at BSP-supervised financial institutions, ang electronic o e-wallet transactions ng mga kandidato. Layunin nito na matiyak na hindi ito magagamit sa pagbili o pagbebenta ng boto kaugnay ng kontrabigay campaign ng komisyon. Bigger transactions and sige-sige for a day or higit pa, mga sabihon ta ng mga imposibleng sige-sige kang matao, di ba? Yung mga denominations na pwedeng mga 20, 100, 200, pwede mo siyang ma-check. All of this naman is, puros lang naman is presumption. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Calinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News.